Mga boss, sa pangalawa nating topic, naalala nyo po ba? Ito na namang pinaka-famous ngayon na pinepeke ng mga DDS, tegi na daw po. No? Bukod sa tegi na si Martin Romualdez, meron pa silang ipinapakalat na nakomatos na daw po, mga kababayan, ang House Speaker. Ewan ko kung ano. Natatakot sila dito kay Martin Romualdez. No? Dahil ang iniisip nila, baka makalaban daw ni BP Sara sa pagka-presidente sa 2028. Ang tagal-tagal pa nun. Mga bossing, no? Sabi ni Verge, pabalikin nyo na lang dyan sa city nyo, si Inday Sara. Ang tagal-tagal pa ho nun, mga kababayan, 2028. Oh. Tapos makikita mo talaga kung sino yung utak na talagang nakaporma na sa 2028. Na yun na lang po at puros yun na lang po ang iniisip, mga kababayan, yung 2028 presidential election. Samantalang kay Martin Romualdez, mga bossing, no? Sabi ni Buboy Luz, bro, payag ba kayo ng martial law para tumigil na ang mga pasaway na yun? Oo, no? Ang takot lang naman dyan sa martial law yung mga pasaway Yung mga makukulit lang no? Yung mga ayaw sumunod sa batas, yan lang ang takot sa martial law. Oh, sila ho, mga kababayan, sa sobrang paninira nila at sa sobrang pagtirya nila kay Martin Romualdez, ginawaan na po nila ng fake news na kesyo, yung King of Ayuda, comatose daw ho, no? At nasa ospital. Eto, mga kababayan, ni-restbackan po sila. Simpleng pag-restback lang po, mga bossing. Ipinakita na ayan, maayos, matino, no? At nakakalakad at masaya. Hindi kagaya nila, stress na stress ho, mga bossing. Iangat natin to ha. Nasaan ba si House Speaker Martin Romualdez? Nasa kapihan pala ni Mary Grace. Ano sabi dito? Martin, great to see you out and about. I wasn't able to pop by and say hi to Do. I only stopped by power plant. Aba, sa ano pala to? Dati pinupuntahan ko yung power plant na yan, papuntang Makati. I only stopped by power plant to get emergency dog food. Lazy to make them dinner. Catch up soon. Hugs and Yeda. Ayan ho, mga boss. Buhay na buhay ho. Nakita nyo ho, mga kababayan, yung mga kampon ni Duterte na umaabot na po sa punto na manalangin na may isang tao na magdusa sa karamdaman. Na may isang tao na mawala agad sa mundong ibabaw. Bakit ho? Kasi kinakabahan sila na makalaban nila sa 2028. Samantalang ho, si Romualdez, hindi ko lang ho makikita at hindi ko po napapanood o naririnig man lang na nakapokus sa 2028 election. Sila po ang panay ang banat, mga kababayan. Sila po ang panay ang panay ang sabi na matetegi na yan. Ang vice-presidente paulit-ulit na sinasabi na kay Martin lang naman yung budget at doon sa isang at kay Saldico yung budget ng bayan. Hanapan mo ng ebidensya, tanong mo kung may ebidensya ka, baka may maipakitang mga papeles na tunay yung kanyang sinasabi, wala. Sasabihin, namumuliti ka lang yung mga yan. Sa mga napapansin ho natin, mga kababayan, panay ho sila yung namumulitika. Sila yung puro pamumulitika ang ginagawa. Alam na namin kung sinong mga vlogger ang nagpapakalat ng fake news, sabi ni Rachel Abdamin. Dapat nga makuha yung mga yan, mahuli yung mga yan. Bakit to? Hindi ho maganda yung mga pinagpo-post nilang mga ganon. No? Yung hihiling sila na ang isang tao ay magkaroon ng malubhang karamdaman. Ni sa atin po, mga kababayan, napakadami na po, 20,000 hanggang 30,000 po yung sinasabing di umano na naging biktima ng laban kontra droga. Pero ni minsan po, hindi po natin nasabi dito na dapat mategi na tong si Digong Dapat kuhanin na agad ito Hindi ho. Ayaw natin nun, mga bossing. Dahil, karamihan sa atin, sabi, huwag ka munang matetegi. No? Kailangan mo munang pagbayaran
yung mga nagawa mong kasalanan dito sa mundong ibabaw. Sabi ni Rachel Abdamin ulit, dami silang satsat, wala namang mailabas na ebidensya. Totoo. Piliin mo ang Pilipinas. Sabi may kaso ang nagpapakalat ng fake news. Bakit walang nakakasuhan? Baka sa mga susunod na panahon, makasuhan na din yung mga yan. Diyan nasisira ang mga Duterte. Sabi ni Celso, puro fake news kasi, kaya mga tao umaayaw na sa kanila. Kapag nagsalita sila, wala nang naniniwala kasi puro fake news. Correct. Isipin mo magmula po sa dating Pangulo. Imaginein mo, dating Pangulo, tapos magsisisigaw, bangag ang presidente, weak ang presidente. Lahat po ibinintang na sa presidente. Lahat po walang ebidensya. Ano tawag dun? Pagpapakalat ng fake news, mga bossing. Diba? Mali. Maling-mali ho, no? Kaya ako talagang nung nakita ko pa lang, umpisa pa lang ho, na naninira na lang po sila, mga kababayan, sigaw ng bangag ang ating Pangulo, walang matinong ebidensya, bumaklas na ako na suporta. Sabi ko, hindi tamang landas to. No? Mali yung mga nagpapakalat ng fake news. Mali yung mga nagsisinungaling para sa kanilang kaigihan. No? Lalo't lalo po ang dahilan nila politika lang po. Matagal nang sira. Sabi, sino yun? Asa na yun? Matagal nang sira. Ang mga Duterte. Hindi ko po babasahin yan, Sintu-sintu na nga Ayun, isa pa din yun sa naiisip natin, mga bossing. Bakit ho? Parang may sayad na doon sa mga press con po na mga sinasabi. Biruin mo, normal na Pilipino, miski normal na tao. Hindi na po basta-basta makakapagsalita ng mga ganun. Gusto kong putulin yung ulo niya. Gusto kong hukayin yung libingan ng tatay tapos itapon sa West Philippine Sea. Iba na pong level yun, mga bossing. Medyo may pagka-lunatics na po yun. Ano po? Hindi na kinakaya yung stress, mga kababayan. Hindi na makasagot no? Kahit anong panawagan nila na lumabas yung kanilang mga ka-DDS, wala na pong naniniwala mga bossing. Kaya sumusubok sila, subukan natin, fake newsin natin ng fake newsin. Baka sakali may magbago pa ang isip. Wala ho, mga kababayan. Hanggang ngayon to, pabulusok, pababa yung kanilang mga supporter. Sabi ni Mac Journal, di na sila bebenta kahit lapitan pa nila iglesia ni Batman. Puro kasinungalingan. Correct. Puro fake news na lang ang mga yan. Biruin nyo may isa pa akong nakita. Naalala nyo po, mga bossing, yung tayo po ay uniteam pa. Doon sa Commonwealth, may nakapag-comment dyan kanina, naalala ko lang ngayon No? May nakapag-comment dyan, si Rose naman, napaka-ano naman itong si Rose. Kalmahan mo lang. Maramdamin niya mga Duterte. Maramdamin niya mga DDS, no? Sabihin mo ba naman, TAN-GA lang ang susuporta pa sa mga Duterte. Maramdamin niya mga DDS, kalmahan mo lang, Rose. Naalala nyo, mga bossing, nung uniteam pa tayo. Diba, santambak talaga. Napakadami talagang pumunta. Nung panahon ng buo ang uniteam, mga bossing, nandoon din ho ako. Puno yung Commonwealth. Ginamit nila yun. Nilagyan na naman po nila ng edit yung video na yun. Tapos sinabi supporter lang daw po ni Sara Duterte. Nandun ako sa Dalilaw. Sabi, Sir Mark, paki-report po ang channel na Balitang Pambansa. Sobrang sama ng title. PBBM tinutugis na ng mga kasundaluhan. Tingnan nyo, yung mga titulo nila, yung mga title nila, mga kababayan. Samantalang sa